blood, sweat, tears. How far are you willing to walk? Are you ready for the distance? Will you go the extra mile? Will you lay it all down for the one who gave you his all? And consider the cost of the cross. And good afternoon, Life Nova. Welcome to our 2 p.m. worship service. Yan. We're so excited that you are here today. Kami po ay nagagalak na kasama namin kayo ngayon sa ating 2 p.m. And now, before we start our service, pwede po ba nating harapin yung katabi natin? Ayan, harapin naman po natin. And pwede niyo po ba silang tanungin? Why are you here? Bakit ka nandito? So ngayon po, as we start, let us read the Word of God in John chapter 15 verses 12 to 17, and let us all stand. Kung meron po kayong mga Bible, I encourage you to gamitin po natin yung Bible natin. It says here in John 15, chapter 15 verses 12 to 17. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends, if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. These things I command you, so that you will love one another. Church, for the past weeks, pinag-uusapan natin yung cost of the cross. And in our last part ng series, natutunan natin na hindi pala madali, pero there's hope. And kaya ko po kayo tinanong kanina yung question sa inyo na, why are you here? Bakit nga po ba tayo nandito? Well, it clearly says here in this passage na it is a command of God that you love one another just as I have loved you. We are here for number one, because of the love of God. We are here because despite these challenges and persecution, God is still good. Amen? Yung topic natin, the cost of the cross, sabi doon, entering the narrow gate. Iwanan natin yung mga bagay na nagiging hadlang, and denying self. Lahat ng ito mahirap. Pero ang reason bakit nandito tayo, because we love God. And next is the command of God. Love one another as I have loved you. Si Jesus nagsabi nito na mahalin niyo yung kapwa niyo, gaya ng pagmamahal na ipinakita ko sa inyo. And Jesus demonstrated it on the cross. Sige nga po, harapin nga po natin katabi natin na I love you because God loves you. Mahalin po natin yung kapwa natin dito. Dahil we as a church po, nandito po tayo dahil sa dalawang reason. We love God and love people. We love others. And as our response to the love of God and loving others, we together po, sama-sama tayong mag-worship kay God. Sama-sama tayong itataas natin yung kamay natin at mag-worship sa Kanya. Dahil God is good. Even though may challenges in life, God is still good. Kasi binibigyan niya tayo ng power, ng courage para malagpasan yung problema natin. And some challenges, masakit, may pains, but in the end, it is still the power of God. Yung love niya para sa atin, yung magre-remains. And our response is really to worship God. And ngayon po, I encourage each and every one of you na itaas po natin ang kamay natin as we pray. Lord, thank you Lord. Salamat sa inyong pagmamahal sa bawat isa.
Lord, yung love mo, Lord God, na dinemonstrate mo sa cross, ay sobrang laki, sobrang great. At yung love na na-receive namin sa iyo, we are able to share it and give it to others. That's why we are here, Lord. Nandito kami, Lord, dahil sa pagmamahal mo. At dahil sa pagmamahal mo, Lord God, yung response namin ay i-worship ka. Lord, salamat, Lord, dahil we are imperfect, but we are loved by a perfect God. And Lord, salamat, dahil sa pagmamahal mo, natuto kaming magmahal ng iba. And Lord, we will worship you, Lord God, today, every day, and for the rest of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Let's worship God. Seems like I'm surrounded
Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, because sinave mo kami, Panginoon, sa luma naming buhay, Panginoon. Salamat, Lord, dahil yung pag-ibig mo, Panginoon, ang siyang patuloy na dumadaloy, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Yung pag-ibig mo, God, na walang makakapalit, Panginoon. Ang patuloy na nagbibigay, Panginoon, ng pag-asa sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Maraming salamat, Lord. Wala kaming deserve, Panginoon, pero sobra mo kaming mahal, O God. Maraming salamat, Lord. You are the way, the truth, and the life, Panginoon. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. So as we continue to worship the Lord through giving, ako po pala si Nelly, one of the life group leaders and part of Board of Trustees. So this afternoon po, basahin po natin ang 1 Kings chapter 17 verses 1 to 7. Yan. So magkukwento lang po ako ng konti, ha. So may prophet na mula sa Tisbe, sa Gilead, na Elijah ang pangalan. Sabi niya kay King Ahab, "Sumusumpa ako kay Lord, ang Diyos ng Israel na pinagsisilbihan ko. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan sa mga susunod na taon except kung sasabihin ko." Tapos sabi ni Lord kay Elijah, "Umalis ka dito at pumunta ka sa east. Magtago ka sa may batis ng Cherith sa may east ng Jordan. Iinom ka sa batis at inutusan ko ang mga raven na dalhan ka ng pagkain doon." Sinunod ni Elijah ang mga sinabi ni Lord. Pumunta siya sa may batis ng Cherith sa may east ng Jordan at nanirahan siya doon. Dinadalhan siya ng mga raven ng tinapay at karne sa umaga, ganun din sa gabi. Sa batis siya umiinom. At dumating ang panahon na natuyo ang batis at hindi na umuulan sa lupain. So, sino po sa inyo nakakakilala kay Elijah? Ay, sige, wala po. So, si CJ lang. Ayun, si Elijah po ay isa sa mga prophets. And si King Ahab po, isa siyang hari na hindi niya wino-worship si Yahweh. Kasi ang wino-worship niya yung mga Diyos-Diyosan. So, isang araw, sinabi ni Elijah sa hari na magkakaroon nga ng tagutom or magkakaroon nga ng hindi na uulan. And then, syempre, yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya, concern si Lord sa kanya, inutusan niya si Elijah na magtago siya muna. Magpalamig ka muna kasi papatayin ka ng hari na to. Pero agad-agad, nag-obey siya. Nag-obey agad si Elijah sa Panginoon. At nagpunta nga siya doon sa may bati. So imagine, no, yung care ni God at wala talagang makakapantay sa kapangyarihan niya. Imagine, pati yung mga kamag-anak ni Alwina, mga mulawin, inutusan niya na magdala ng pagkain, diba? Uwak. Nagdadala ng pagkain sa kanya. May gardenia siya at meron din siyang pork chop araw-araw. So, alam ng Panginoon kung ano yung kailangan ni Elijah. So, this afternoon po, as we give, let's continue to obey the Lord. Let's continue to give back kung ano yung nararapat sa Panginoon. I know na may mga panahon na naririnig tayo sa mga kakilala natin. Pag nalaman nila na, ay, nagtatites ka pa, bakit generous ka pa sa kapatid mo? Or bakit generous ka pa sa mga church mo? Ikaw nga, kulang ka pa eh. 'Di ba? Pero, yung pag-ibig ng Panginoon, alam ng Panginoon kung ano yung mga kailangan natin. Kaya hindi tayo magkukulang at never tayong mawawalan as we obey the Lord. So, let's pray. Lord, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil alam mo kung ano yung mga pangangailangan namin, Panginoon, sa araw-araw. Alam mo, Lord, yung mga dinadaing namin sa iyo, Panginoon. And we know, God, that you are the greatest provider, Panginoon, that you will provide everything that we need, oh God. Maraming salamat, Lord, sa faithfulness mo, Panginoon, sa pag-ibig mo, Lord, na walang makakatumbas, Panginoon. Thank you, God. In Jesus' name, amen. And ipag-pray naman po natin ang ating next generation, ang ating mga kids. Ayan, so Lord, maraming salamat, Lord, sa buhay ng
mga kabataan na to, Panginoon. Sila, Lord, ang next president, next mayor, next governor, next doctor, and next teacher, next pastor, Panginoon, na generation namin, God. Dalangin namin, Lord, na lumaki sila, Panginoon, na nagmamahal sa iyo at sa kapwa nila, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na palakihin mo sila, God, na may relationship sa iyo, Panginoon, na kahit musmus pa lamang sila, Lord, mapakita nila, Lord, sa mundo ang pag-ibig, oh God. Dalangin din namin, Lord, na tulungan mo po ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga nag-aalaga sa kanila, Panginoon, upang mapalaki sila, Lord, na may takot at pagmamahal sa iyo. Salamat, God. We honor you, Lord. In Jesus' name, amen. Let's continue to worship the Lord. Panginoon, patuloy ka namin pinapapapurihan. Ikaw ang aming tanging kailangan. Ikaw ang aming tanging kailangan. Kaya ko ba'y ikaw
John 15, verses 18 to 23. If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. But all these things they will do to you on account of my name, because they do not know him who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not have been guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. Whoever hates me hates my Father also. This is the word of the Lord. Blessed be His name. Let's pray together. Panginoon, paggising pa lang namin sa umaga, ramdam namin ang simoy ng hangin, ang sinag ng araw. Sa gabi, ang mga tala, ang buwan, ang lahat sa iyong nilikha ay nagpapahayag ng iyong kadakilaan. Saan kami pupunta para makatakas sa iyo? Saan kami pupunta sa mundong iyong nilikha? Kahit saan kami magpunta, naroon ka, Panginoon. And Lord, bilang mga tagasunod mo na binibilang ang tunay na presyo ng pagsunod sa iyo as we count the cost of following you. My prayer, Lord, is that you reveal to us who you are in a deeper way. Give us the courage. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob. Bigyan niyo po kami ng mapagsakripisyong puso na sumunod ng tunay sa iyo. Maging mga tunay na alagad mo. Hindi lang bahagi ng isang relihiyon o bahagi ng isang tradisyon, kundi mga taong tunay na nagpaparangal sa iyo. Lord, i-challenge mo po kami. At sa pag-challenge ninyo sa amin, kayo rin po ang bigay sa amin ng kakayanan na tunay na sumunod sa iyo. Bigyan niyo po kami ng grace na hindi lang sumunod sa iyo, kung hindi ipakilala ka sa iba, sa aming mga kakilala, upang sila ay makasunod din sa iyo. Kami po ay bigyan niyo na ng lakas na tuparin ang mission na binigay ninyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good afternoon. Welcome to Life Nova. We exist to love God and love people. So, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, love God. Ayan, tingin ka sa likod mo, sabi mo sa kanya, love people. Okay, bago tayo umupo, I want you to go to someone na hindi mo pa masyadong kakilala. Go ahead and introduce yourself and then you may find your seats. Once again, welcome to Life Nova. Yan. Ako po si Tim, isa ako sa mga pastors dito. Yan, it's my journey in faith to start as a campus missionary. Pero now that I'm a pastor, looking back at my 17 years of following Jesus, I can say it's really worth it. There's the best decision I made in my life is to follow Him when I was still a student. And up until now, I praise God. Thank you, Lord, for sending me people na mag-share sa akin ng gospel. When I was still a college student in Our Lady of Fatima University, I was taking up nursing. I'm also a registered nurse by profession, pero tinawag ako ng Panginoon para magpastor. And I can just imagine kung nasan na ako ngayon, if not by the grace of God. I'm sure, kaya po kayo nandito ngayon dahil meron nag-imbita sa inyo or may kakilala kayo and siguro sabi sa inyo, punta kayo sa Life Church, ganyan-ganyan. Okay, can you just turn to the person who invited you and sabihin mo sa kanya, thank you
Magpasalamat ka sa nag-invite sa'yo. Yan. Oo. And whoever that is, let me tell you this, no, instrument lang ni Lord yung taong yon. But it's truly the Lord who wants you to be here. And maybe some of you are coming for the first time, and some of you, makukompleto nyo na yung series na to. Ito na yung pang-apat na yugto, or the fourth part of our series called Cost of the Cross. And we started this series at the month of March. The whole month of March, early February and until March. Sorry, late February until, nalilito na ako sa mga batch. Ayan, hanggang ngayong March. Pag-uusapan natin, ano bang ibig sabihin talaga ng pagsunod kay Jesus? No? Ano bang ibig sabihin ng, what does it mean to be a true disciple o alagad, tagasunod ng Panginoong Jesus? And then, we started this whole year, January pa lang, talking about the cross. So, bilang Life Church, the cross tayo buong taon. Our theme this year is about the cross of Christ. So, January, February, we talk about the love of God, His love, love like His, a love like His. So, alam na natin gaano tayo kamahal ng Panginoon. Yun ang simula ng taon natin. Itong cost of the cross, response lang natin ito sa love ni God. In fact, hindi natin mamahalin si Lord kung di niya muna tayo unang minahal. Kung di siya nauna na hanapin tayo, i-save tayo. So, whatever we're going to talk about today, and of course, the past few weeks, it's just a response to what God already did. So, ilan po sa inyo dito kayo last week? We talk about denying ourselves. Sabihin, wag nating sundin yung gusto ng laman natin, but let's sacrifice that so that we can follow God. Now, in line with that, we're gonna be talking about facing persecution. Meron po ba kayong katabi na persecute na? May katabi po kayong cute? Ayun, mas marami na. So, ang mga cute ba pina-persecute? Yeah. So there's many reasons for persecution, but persecution because of following Jesus. Now, again, we journeyed from Matthew, Mark, and Luke. Yung kwento ni Jesus nasa Matthew, Mark, and Luke naman. Pero meron pang pang-apat na account ng buhay ni Jesus sa John. Ba't pa kailangan magsulat si John? May Matthew, Mark, and Luke naman. Halos pare-pareho naman. Halos okay naman na, kompleto na. During that time, yung church, may mga tagaloob ng church na nagkakalat ng maling katuruan na si Jesus ay hindi talaga anak ng Diyos. At ang Diyos ay hindi talaga nagkatawang tao. Parang tao lang siya, ganyan. And so there's a problem inside the church and there's a problem outside the church. They're being persecuted by the Roman Empire. Pag nalaman nila na tagasunod sila ni Jesus, hinuhuli sila. And in fact, hindi lang sa gobyerno, but there's a religious group in Israel na kapag nalaman nilang tagasunod ni Jesus, hindi sila wini-welcome sa church o hindi sila wini-welcome sa pagsamba, if you will. So John had to write an account of Jesus na kumbaga putting it as clear as day. Maliwanag pa sa sikat ng araw, anak ng Diyos si Jesus. At hindi siya basta-basta tao lang, katulad ng sinasabi ng mga nagtuturo ng mali, kundi siya talaga ay Diyos na nagkatawang tao, nagbihis ng katauhan upang iligtas tayo at tubusin sa ating mga kasalanan, pero Diyos pa rin siya. And ang misteryo doon, tao rin siya ng sabay. Nung binihis niya yung katauhan, hindi niya na hinubad ito. And yung pagiging tao rin niya, ang nagiging dahilan, kaya nare-represent niya tayo sa Ama, at dahil doon, may bisa yung pag-represent niya sa atin. Kumbaga, siya yung ating ambassador sa langit. Pag sa lahat ng ating kasalanan, pag sumangguni siya sa Ama, at nakita ng Ama yung kabutihan niya, dahil kapareho niyang tao tayo, pero anak din siya ng Ama, nakita niyo yung dual nature ng Panginoon, na nagiging epektibo o mabisa yung ating kaligtasan. Dahil may isang tao na nakaperpekto ng kautusan. At yung taong yon ay anak din mismo ng Diyos. So that's the nature of Jesus, His beauty, everything that's in Him. And so yun yung pinag-uusapan natin sa series na to. Paano ba talaga tayo sumunod sa Kanya? Dahil libre lang ang kaligtasan. Walang dapat magbayad para maligtas kasi nagbayad na si Jesus ng ating kaligtasan. At ang binayad niya, no less than His own blood, than His own life. While libre ang kaligtasan, hindi libre ang discipleship. Ang pagsunod kay Jesus, kailangan natin ding
isurrender yung buhay natin sa Kanya. So, ang pagsunod kay Jesus, hindi ito ganito Pastor, pag-pray tayo, tinatanggap mo okay na. Okay na, hindi discipleship yon kasi kaligtasan pa lang yon. While libre yung kaligtasan, yung pagsunod sa Panginoon, araw-araw natin yung sinasakripisyo, nilalakaran. Intindihan po ba natin? So, ibig sabihin, ligtas na tayo. Ang position natin sa Diyos, sa harap niya matuwid na tayo. Kahit ang kondisyon ng puso natin, hindi pa. And so, dahil hindi pa tayo perpekto, katulad ng gusto niya, nilalakaran pa natin yung kabanalan niya. Pero para sa Panginoon, kung tinanggap mo na siya na Diyos at tagapagligtas, automatic ligtas ka na. Pero nais niyang hubugin at hulmahin tayo upang maging kawangis ng character niya. At yun yung proseso ng discipleship o pagiging disipulo ng Panginoong Yesus. And sabi nga natin, it's a lifelong journey. Ngayon, sa Book of John, nagsulat si John, anak siya ng Diyos, siya ay tunay na anak ng Diyos. At ito ang presyo ng pagsunod sa Kanya. Itong babasahin natin, part ito ng Last Supper Discourse sa huling hapunan, bago inaresto si Jesus. Kaya napakagaling, buti nga sumulat si John. Kasi hindi natin makita yung POV ni John during the Last Supper kung hindi niya ito sinulat. Sabi ni Jesus sa 15 verse 18 ng John, "If the world hates you, know that it has hated me before it hated you." Grabe yan, no? Isang sentence pa lang, 3 hate na. Hate. No? And Jesus instead na makaengganyo si Jesus ng mga tagasunod, sunod na kayo sa akin. Pag kayo sumunod sa akin, lagi kayong may ayuda. Lagi kayong may discount, lagi hindi na kayo magugutom. Di ba? Yun ang panghikayat Wow, sunod na tayo sa Kanya. Bibigyan ko kayo ng pera lagi. Pag nagpipray kayo laging, ang daming pwedeng ipangako ni Jesus para sumunod tayo sa Kanya. Pero kita mo, nung ine-explain ni Jesus yung cost ng pagsunod sa Kanya, hindi pang engganyo, parang panakot. Kasi pinangako niya na magagalit yung mundo sa atin. This world will hate you. Ilan sa inyo gusto niyo pang sumunod kay Jesus? Parang, wow, the world will hate me. Excited na ako. May ganun ba dito? Wow, natakwil na ako sa pamilya. Yay! Siyempre, wala. But Jesus is saying it plainly, the world will hate you. And don't be surprised. Kumbaga, normal lang yun. It has hated me first. Nauna na ang mundo na magalit sa akin o kamuhian ako. If you were of the world, in-explain niya, bakit kaya if you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Kung taga-mundo kayo, mamahalin kayo ng mundo kasi parte kayo nito Pero dahil hindi kayo para sa mundong ito, kamumuhian kayo nito. Ilan sa inyo may katabi na mukhang out of this world? Ayan, sabi mo sa kanya, alien. Ayan. Out of this world. Hindi naman, iba yung out of this world. Iba yon. Iba yung out of this world. Tingnan nyo to. If you were of the world. Iba yung out of this world sa not of the world. Ibig sabihin, andito pa rin tayo sa mundo, mga tao tayo, pero hindi tayo para dito. We are not of the world. Now, alam nyo na mahirap sumunod kay Jesus. Ilan sa inyo dito, naranasan nyo ng mahirapan na sumunod kay Jesus? Yung mga hindi nagtaas ng kamay, tinatawagan ko po kayong magturo dito. Turuan nyo kami. Kasi hirap na hirap kami. Kami lang nahirapan dito. Ilan sa inyo dito, naranasan ng mahirapan sa pagsunod kay Jesus? Yun, di ba? Mahirap talaga. Alam nyo kung bakit mahirap? May 3 kasing kaaway. There are 3 opposing forces sa pagsunod kay Jesus. 3. Una, we have spiritual enemy, spiritual beings. Si Satanas, bilang isang dating anghel na dumudulog sa trono ng Diyos,
nagrebelde. Kasama ng pagrebelde niya ay mga kampon na sumunod sa kanya. Millions of angels fell with him. So may spiritual enemy tayo na kumakalaban sa kagustuhan ng Diyos. Bukod kay Satanas at sa mga diablo, sa demonyo, hindi na tayo dapat nagugulat dito kung matagal na tayong nasa cause of the cross. Yung sarili nating laman. Grabe, no? Yung sarili na, and how many of you know, alam nyo na yung sarili natin, isa tong malaking hadlang sa pagsunod kay Jesus. Sabi nga ni Apostol Pablo, gustong gawin ng spirito ko, pero ayaw ng katawan ko, mahina. Minsan, gusto nating sumunod kay Lord, pero sinusunod natin yung gusto ng ating laman. So, kaya pala ang hirap maging disciple, no? Kasi kalaban na nga natin yung mga demonyo, kalaban pa natin yung sarili natin. Pero ito yung matindi, pangatlo. May pangatlo pang puwersa na kalaban ng Diyos. Yung world o yung mundong ito. Pag sinabing world, hindi ibig sabihin na kalaban ng Diyos yung tubig, yung mga bundok, yung mga... Hindi, bati nga sila eh. Actually, yung namumuno sa mundong ito, yung pinagkatiwala ang mga katiwala ng mundong ito, yung mga tao. Tayong mga tao ay nagrebelde sa Diyos. Sumunod tayo sa spiritual na rebellion ng mga spiritual beings na nagrebel noon. So, yung sistema ng mundong ito, yung pattern ng mundong ito, it's against God. So, ang hirap talaga sumunod kay God, no? On 3 levels. Sa spiritual, sa mga spirito, sarili mo. How many of you, minsan mas pinapakinggan natin yung sarili natin kaysa kay God, no? Lalo na, nakakatapusan ng fasting, no? Sabi mo, Lord, ano ako ngayon? Water. Ayan, water fast. Saka kita ka ng buko, no? Parang water din naman to, tas may kaya lang may solid na, no? Pagpunta mo doon sa pagbili mo ng buko juice, no? May kwek-kwek, tsaka may siguro, pag ginuya ko to, parang water na rin to, di ba? Tinuso. So, instead na makapag-fasting ka, di ba? So, I mean, in many levels, hindi lang sa fasting, ang daling sundin yung sarili kesa si Lord. Pero, pahirapin pa natin yung sistema ng mundong ito. Napansin nyo ba? It's like the world is rigged against us if we're following Jesus. Yun yung sinasabi ditong world. You are not of this world. Hindi kayo bahagi ng bulok na sistemang ito ng mundo. Dahil, bakit daw? But I chose you out of the world. Wow! Ba't daw hindi tayo bahagi? Kasi pinili daw tayo ni Jesus. We're handpicked by God. Gusto ko tignan mo yung katabi mo ngayon. Ilan sa inyo may katabi na mukhang lagi siyang hindi napipili? Ayun. Kunyari, mag-basketball, no? Siya yung laging hindi kasama sa, bangko ka muna, dyan ka muna. Pag, reserba ka lang pag may natalo. Pag may na-injure. O kaya, nanliligaw, no? So, nanligaw kayo, 10, no? Siya yung pang-11 sa 10, no? Lagi na lang siyang last. Ilan sa inyo napapagod na kayong hindi piliin? Pero imagine, no? Hindi man tayo lagi napipili. Hindi man tayo kapili-pili. Pastor, hindi ako makarelate kasi alam niyo, ako yung lagi napipili. Ikaw na talaga. But, hindi man tayo napipili sa mundong to, and sanay man tayo sa rejection, imagine what a privilege it is na tayo yung pinili ng Diyos na maging tagasunod niya. Minsan nakala natin, tayo namili sa Kanya, wow, lakas ng loob, lakas ng dating natin. Ako yung first Christian sa pamilya, no? Ako lang naman, no? Pero sa totoo lang, sabi sa atin ng Bible, kung di niya tayo pinili, hindi tayo magiging Kanya. So bago pa natin siya pinili niya na tayo. Advance siya mag-isip. Di ba? Nauna na siya sa atin. Pero ganun niya tayo binigyan ng pribilehiyo para hindi tayo mapasama sa bulok na sistema ng mundong ito. Kaya nga sabi, therefore, the world hates you. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. So ano sinasabi ni Jesus dito? Ako nga pinersecute. Kayo pa. Di ba tagasunod tayo ni Jesus?
So ano bang ginawa sa kanya? Tinraidor? Pinako? Pinagkanulo? Ganon din daw yung gagawin sa mga tagasunod niya. Kasi sumusunod tayo sa kanya eh. Grabe, I think habang tumatagal, parang sobrang encouraged na tayong sumunod kay Jesus, no? Ilan sa inyo gustong traidorin kayo ng mundo, di ba? Ipagkanulo, apak-apakan, duraan, laitin. Yan ang dinanas ni Jesus. Sabi niya, you are not greater than your master. Kung nangyari sa akin to, lalo na sa inyo. If they kept my word, kung sumunod sila sa akin, susunod din sila sa salita nyo. Sumunod ba sila kay Jesus? Therefore, hindi sila susunod sa atin. What an amazing benefit of following Jesus. Parang gustong-gusto ko na. Magsa-sign up na ako mamaya din. Oo. In verse 21, but all these things they will do to you on account of my name, because they do not know Him who sent me. Pero, ang sinasabi ni Jesus dito, hindi kayo ipapersecute, pahihirapan, ibubuli, itatakwil ng mundo dahil sa ginawa ninyo, kundi dahil sa akin. Ilan sa inyo may katabi mo kang mamamatay tao? Ayun, grabe judgment. Natuturoan kayo maging judgmental dito, no? Wag ganon, wag ganon. O, pero matutuwa ako sa inyo kayo tataas ng kamay. O, very good. Alam niyo kung kailan dapat hindi at saka kailan dapat. O. Iba to ha, sa nagnakaw, pumatay. Iba yung pagdudusa dahil nagkasala ka. Iba yung pagdudusa dahil sumunod ka sa Diyos. Nagdudusa din naman yung mga gumawa ng mali. Pero ito, on account of my name. Kaya may suffering, may persecution dahil sumunod ka kay Jesus. If I had not come and spoken to them, they would not have been guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. Kumbaga sinasabi ni Jesus, kung si Yahweh, ang aking Ama, Diyos ng Israel, at hindi siya kilala ng ibang mga bansa, okay lang. Kasi wala silang access eh. Pinadala ni Yahweh yung kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Gumawa na siya ng mga himala. Pinakita niya yung salita niya. At hindi pa rin naniwala yung mga tao. Wala na kayong excuse ngayon. Kasi bumaba na ako eh. On behalf ng aking Ama, sabi ni Jesus. So, lahat ng nagpo-persecute sa atin ay pinapersecute nila ang Lord. Lahat ng kumakalaban sa mga tagasunod niya, kinakalaban din ang Panginoon. Sabi nga dito, whoever hates me, hates my Father also. See? Sino man nagre-reject kay Jesus, nagre-reject din sa amang nagpadala sa Kanya. Ito yung tanong natin. Why will the world hate the disciples? Bakit sa konting binasa natin yon, konti pa yon, Pastor Tim? Oo. Puro hate yung nabasa natin. Bakit galit yung mundo sa mga disipulo? We already talk about 3 opposing forces. Again, but I want to show you kung ano yung nagpapalala ng hate ng mundo sa mga disciple ng Panginoon. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. So kung babasahin mo lang yung mas maagang verse, sa 18 tayo kanina, akyat ka muna sa 7, meron ditong parte ito ng mas mahaba pang diskusyon ni Jesus sa mga disciple niya. Ang ibig sabihin ng abide, manatili. Mag-remain. Huwag sumuko. Huwag umalis. Huwag matulog. Ay, hindi naman kasama yan. Sa matulog lang. Oo. Huwag kayong umalis. Abide in me. Huwag kayong susuko sa akin. So it's a command to abide. By this, my Father is glorified. Mapaparangalan niyo ang aking Ama, that you bear so much fruit and prove to be my disciples. So ano daw sinasabi ito ni Jesus? Kung tunay kayo na nasa akin, kayo ay mamumunga. At kapag kayo ay namunga, mapaparangalan natin ang Ama. At mapapatunayan natin na kayo ay totoong mga alagad ko. Walang nagtatanim na hindi nag-e-expect ng magbunga. Ang tawag doon, nagsasayang lang siya ng oras o hobby. Pero lahat ng mga magsasaka, nagtatanim para umani, nag-e-expect ng harvest. Sa John 15, dinidescribe doon na si Jesus ay
ang ama niya ay vine dresser o gardener. And dahil si Father yung nagtanim sa atin, namili sa atin, ine-expect niya mag-bear fruit tayo. Ano ba yung fruit na yon? Ano ba yung bunga na hinahanap sa atin ni Lord? Sabi dito, as the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. Tingnan niyo to, no? Piniframe ni Jesus kung ano yung expectation niya sa atin. Ito maganda kay Jesus. Hindi niya tayo ine-expectan ng kahit ano na hindi niya muna ginawa. Ginawa niya muna, binigay niya muna bago niya hingin sa atin. In fact, ito nga yung sinasabi niya minahal ako ng ama ko. Sobrang pagmamahal niya sa akin. At yung pagmamahal na yon, yun din yung binibigay kong pagmamahal sa inyo. Abide in my love. Saan tayo mananatili? Sa love niya. Kung magiging disipulo man tayo na mag-i-endure ng persecution, i-hate tayo ng mundo, bubulihin tayo, pagkakaisahan tayo, paano tayo tatatag? Ang dahilan para maging matatag tayo, kahit itakwil tayo ng kamag-anak natin, maliitin tayo ng mga katrabaho natin, pagtawanan tayo ng mga kapitbahay natin, alam natin na mahal tayo ni Lord. Mahirap maging disciple na requirements lang. Na religion lang. Parang gusto mo lang may gawin para kay God. Ang discipleship o pagdi-disciple, pagiging disipulo, nanggagaling ito sa posisyon na minahal ka ni Lord. Kung bakit ka susunod sa Kanya, kasi minahal ka niya eh. Parang sa bata yan eh. Di ba? Kung ano man yung ugali ng maliit na bata, huwag natin siyang sisihin kasi nakuha lang niya yun sa magulang niya eh. So kapag yung bata lagi mong sinisigawan, nakasigaw rin siya. Kasi yun ang nakikita niya eh. Pero kung minamahal mo yung bata, nagiging mapagmahal din siya. In the same way, ganun din sa atin ng mga tagasunod ni Jesus. Hindi natin ma-expect na magawa natin lahat yun kung hindi tayo established, secure, founded, standing on the solid rock of the love of God. So, importante yun. Tanungin natin yung mga sinyan, alam ko ba yung love ni God para sa akin? Diba? Tulad ng kanta natin sa worship, ihip ng hangin, huni ng mga ibon, mga tala, mga bagay lang sa mundo yan eh. Sa isang natural na tao na wala sa Diyos, nandyan na talaga yan. Pero kapag kilala mo na si Lord, kahit maliit na bulaklak at damo yan, nagkaka-meaning sa'yo. Kasi alam mo na nilikha ng Lord yun para sa'yo. Alam mo na yung sunset, yung sunrise, nilagay ni Lord para i-comfort ka. Pero dati, hindi mo alam yun. Dati nga, umaakit ka pa ng bundok, ang sarap ng feeling mo, hindi mo alam kung bakit. Pero lahat yun, yung dagat na pinagpapahingahan natin, yung bundok na yan, lahat sang nilikha ni Lord yan para sa atin. At ngayon, nakilala mo na yung nilikha, nagkaka-meaning na siya ngayon sa'yo. Wow! Gawa natin ni Lord, binigay nito, ito yung pagmamahal ni Lord para sa akin. Even in nature, even in Scripture, the love of God is revealed. Let us abide in the love of God. Doon tayo dapat malalim sa pagmamahal ni Jesus sa atin. And para natin malalaman na mahal din natin si Jesus. Sabi dito, if you keep my commandments. Minsan, hinahati natin yung Diyos, no? Ewan ko sa'yo, basta ako, ang Diyos ko, loving. Ikaw, bahala ka, Diyos mo, holy. Holy, Old Testament na yan. New Testament na tayo, puro love lang. Wala nang holy. Wala nang pagsunod, wala nang kabanalan, puro love lang tayo. Ba't mo hahatiin si God? Tingnan mo yung sabi niya. Kung mahal niyo ako, love. Susunod kayo sa commandments ko, holy. Ang love at holiness, hindi magkahiwalay. Ang palatandaan na mahal natin si Diyos, si Lord, si Diyos, na mahal natin ang Diyos, ay sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Ang love language ni Lord ay hindi physical touch, words of affirmation. Ang love language ni Lord ay obedience natin sa Kanya. Pag sinusunod natin yung kalooban niya, doon natin napaparamdam sa Kanya na mahal natin siya. You will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. See? Siya nga masunurin sa Ama. Kaya nga na-misunderstand si Jesus eh. Pastor, tinan mo tong verse na to. May ginawa si Jesus. Anong sabi niya? Lahat na ginagawa ko galing lang sa Ama. Wala akong magagawa kung wala yung Ama ko. See?
Mahina siya. Ama lang talaga dapat i-worship. Hindi naintindihan ng mga tao na nagsiset ng example si Jesus. Katulad ko na masunurin sa Ama, sumunod kayo sa akin. Kaya niya pinaparangalan yung Ama, kaya niya binibigay lahat ng glory sa Ama, dahil gusto niyang i-demonstrate sa ating mga rebelding anak kung paano maging masunuring anak. Intindihan ba natin? So, nachismis pa siya ngayon na mas lesser God siya, higher God si Father. The Trinity is one. The Father, the Son, and the Holy Spirit, co-equal, co-eternal. Isa lang ang pagka-Diyos nila. Niya. Isang Diyos na may tatlong persona. At inibig ng Ama ang anak ng matindi. Imagine niyo kung gaano kayo kamahal ni Lord. Imagine mo kung gaano ako kamahal ni Lord. Mahal na mahal pala niya si Jesus. Naintindihan ko na to kasi mahal na mahal ko rin si Zoe. Mahal na mahal ko rin si Luke. Pero kung isa-sacrifice ko si Luke para sa'yo, mahal ko naman kayo, no? Pero anak ko yun eh. Wala namang mag-iingat sa ako talaga yung mag-iingat sa anak ko, no? So, mahal naman kayo ni Lord. Pag-pray ko Pero alam mo, isipin mo, no? Human father lang ako. Limited ang love ko. Hindi ako perfect. Pero imaginein mo, mahal na mahal pala ng father yung ama, yung anak, si Jesus. Kaya sabi nga ng iba, hindi naman yan mahal ng father. Sinakripisyo niya yung anak niya. Actually, baligtad. Mas madali sa father na isakripisyo yung sarili niya. Di ba? Kung sasaktan yung anak mo, sino sasaktan? Ikaw, kung mabuti kang ama, ikaw na lang kaysa anak mo. Pag nilalagnat nga yan, gusto mo kunin yung lagnat, di ba? Gusto mo mag-Naruto na, paano ba kunin yung lagnat? Oh. Wala eh. Hindi naman may lipat eh. Pero para tiisin ng ama, na isakripisyo ng anak yung sarili niya, ganun katindi yung pagmamahal ng ama sa atin. Na para lang maging parte tayo ng pamilya, hinayaan niya yung si Jesus na isakripisyo yung sarili niya. Tiniis din ng ama yun. Sa krus, umiiyak ang anak. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Why have you forsaken? My Father, why have you forsaken me? And the answer to that is that may mga anak siya na hindi niya tunay na anak. Tayo yun, nilikha lang tayo. Ang tunay niya anak si Jesus eh. May mga anak siya na gusto ng ama na makauwi at nagsakripisyo yung panganay para yung mga bunso makauwi. To the point na kailangan niyang talikuran yung kanyang tunay na anak sa mga sandaling yon dahil ang lahat ng kasalanan ng lahat ng bunso ay nasa kanya. And when I say panganay, hindi ibig sabihin na likha rin siya, ha? Ibig sabihin, una siya. First in everything. Hindi nilikha si Jesus. Tayo lang ang nilikha. In fact, sabi ng Biblia, hindi tayo nalikha kung hindi nag-participate si Jesus. Pati sa paglikha sa atin, nag-participate si Jesus. At si Holy Spirit. Pero ganun na lang talaga tayo minahal ni Lord. Na tiniis niya na si Jesus yung magdusa sa krus para maging kabahagi tayo. Love ni God yun eh. Kaya sabi niya, mag-abide kayo sa love ko. Huwag kayong aalis. Huwag niyong ipagpalit yung love ni Jesus sa mga temptation ng mundong to. May katrabaho ka. May gusto sa'yo. Ayaw naman daw niya ng seryosong relationship o maging official na kabit. Gusto niya, friends with benefits. Di naman malalaman ng asawa mo. Kakantsawan ka pa ng mga katrabaho mo, ang hina mo pala eh. Palay na yung lumalapit sa'yo eh. Let's say, hindi nga malalaman ng asawa mo. Pero malalaman ni God yun. Malalaman ni Jesus yun. Kung mahal mo si Jesus at nag-a-abide ka sa Kanya, hindi mo pagpapalit yung panandali ang sarap sa sakripisyong ginawa niya para sa atin. Ang tunay na kabanalan, hindi yan sa paparusahan mo yung sarili mo. Lalakad ka ng nakaluhod, magtutok sa kadel. Ang tunay na kabanalan, nanggagaling yan sa
pagmamahal natin sa Diyos at sa pagsukli ng pagmamahal niya, ayaw natin siyang saktan. Alam mo, likas na sa ating magkasala. Ilan sa'yo may katabi mukhang makasalanan talaga? Kasi kalikasan na natin yun eh. Di ba? Parang humihinga tayo pag nagkakasala. Hindi natin kalikasan maging banal. Pero alam nyo, binago ng Diyos yung kalikasan natin. He changed our nature so that we can be holy. And you know how our holiness, our nature turned into holiness? By the virtue of His love. It is His love that turns His people to holiness. Di ba noon, sinabi sa'yo, bawal, bawal, bawal. Wala ka namang ginagawa pa rin. Lalo na sa Pilipinas. Nakalagay doon. Huwag kang magtatapon ng basura dito. Nasaan ang mga basura? Nandun. Naglagay kayo nandun. Hindi ka na nahiya. Nilagay na doon, pinintura na. Hindi ka na nahiya, huwag kang magtapon ng basura dito. Pero pag asan ang basura? Nagmura na yung nagpipintura. May mura na. Hindi ko na babanggitin, syempre. Huwag kang magtapon dito. Nasaan yung basura? Andun pa rin. Dahil walang kakayanan yung batas, tama o mali, na baguhin tayo. Pero let's say, bakuran yon ng isang taong nagmahal talaga sa'yo. Tinutulungan kayo kahit anong trahedya na dumaan sa pamilya nyo, lagi silang nandun nakasupport. Kahit hindi naman kayo nahingi, binibigyan kayo. Talagang nirespeto kayo, ginalang kayo. Hindi niya na kailangan magpintura doon. Kahit ikaw bago ka magtapon doon, mahihiya ka. Bakit ka nagbago ngayon? Bigla ka na lang nagbago. Kasi minahal ka eh. Mas makapangyarihan ang pag-ibig na bumago sa puso kesa sa relihiyon. Kesa sa, alam mo relihiyon na, pag di mo ginawa yan, imperno ka. Pag ginawa mo to, langit ka. Ang relihiyon, instrumento na yan ng pag-control eh. Kaya maraming gusto magtayo ng relihiyon. Kasi sa Pilipinas, magtayo ka ng relihiyon, tumutubo. Sana naintindihan natin na sa Life Church, hindi tayo nagtatayo ng relihiyon. Gusto nating maging totoong disipulong tagasunod ni Jesus. May elemento ng relihiyon, may pagsamba, may ganyan. Pero hindi to relihiyon na inaaniban, utang na loob. Dahil hindi makapangyarihan ang relihiyon na magbago ng tao. Kung ganun lang, hindi niya na kailangan mamatay sa cross. Nag-utos na lang siya tapos. Intindihan ba natin yon? Gusto tayo ni Lord na makilala natin yung pag-ibig niya para mabago tayo. Verse 11, "These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full." Pag nakakita kayo ng isang sobrang yaman na tao, na nasa kanya na ang lahat, hindi si Daniel Padilla, basta nasa kanya lahat. Tapos nakita mo, mapapasana all ka. Naranasan nyo na ba yun? Sana all. Sana all, di ba? Kahit pabiro lang, pag napasabi ka ng sana all, ibig sabihin, meron siyang maganda sa buhay niya na gusto mo ring maranasan. Tama ba yun? Let me tell you this. Sino pang pinaka-sana all kung di yung anak ng Diyos na may-ari ng universe? And by the way, yung totoong may-ari ng universe. Hindi yung nagkiklaim na daw siya daw may-ari ng universe. Yung totoo talaga si Jesus. Isipin mo lahat, galaxies, mga planeta sumusunod sa lahat nasa kanya na. Siya talaga yung kasana-sana all, di ba? Si Jesus talaga yon. Pero imaginein mo, hindi na natin kailangang hilingin yung estado niya. That my joy may be in you. Anong ibig sabihin nun? Gusto niya i-share sa atin yung kaligayahan na meron siya. Gusto niya yung karangyaan niya, yung kaginhawaan niya, yung pagiging close niya sa Ama, mapunta sa atin yun. At yung joy na naramdaman niya for all eternity, mapunta sa atin. So, bakit niya gustong sumunod tayo? Para sa pride niya? Para di siya mapahiya? Para sa kanya ba yun? That His joy may be in us. Gusto niya tayong maging totoong maligaya. Para saan ang church natin nasa barangay kaligayahan? Kung di naman natin maranasan yung kaligayahan niya. Ibang ligaya yung hinahanap mo. Iba yon. Hindi talaga totoong ligaya yon. Isipin niyo to.
napakaraming tao na ayaw sumunod kay Lord dahil daw mawawakasan na yung kaligayahan nila. Bawal to, bawal to, bawal to. Ayoko yan, boring naman ang buhay dyan. Ang hindi alam ng mga tao, yung mga bagay na akala nila magpapasaya sa kanila, if you fail din tayo noon. Pag natikma mo, nakuha mo, wala na yon. No wonder, papalit-palit. Papalit-palit ng asawa, papalit-palit ng gustong bilhin na phone. Diba? Nung last fasting, iPhone 13, iniiyakan. Sumunod na taon, iPhone 14, iniiyakan. Kahit anong iPhone makuha, hindi makontento. Diba? Hindi naman yun makakapag-fulfill sa atin eh. Akala natin yung mga ganung bagay, yung, meron na ako nito, wala nang lalait sa akin. Wala namang bubuli sa akin sa reunion. Kasi, sige, pag binuli nyo ako, tignan mo yung mga achievement ko, 1, 2, 3, 4. Diba? And then, nakuha mo na lahat ng yon, empty buhay mo. Kasi hindi naman yun eh. Alam mo kung anong papasaya sa atin? Si Jesus. Yung relasyon sa Diyos na lumikha ng lahat. Yung guarantee ng puso natin na kahit mamatay tayo sa lupang ito, bubuhayin niya tayo muli at may pag-asa tayo lampas sa kamatayan. Yun yung tunay na kaligayahan. Natutulog ka ng panatag kasi wala kang atraso sa Diyos. Alam mo na sa Kanya ka babalik. And that your joy may be full. Gustong-gusto niyang lumigaya tayo. Hindi tayo pinapahirapan ng Diyos. Grabe, Pastor Tim, hindi ko talaga magets. Kasi sabi mo, the world will hate us. Tapos ipa-persecute kami para sumaya kami. Ano kami sa masokista? Mahilig kami sa... Teka lang, tignan niyo muna tong maigi. Bakit ba't magagalit ang mundo sa atin? Kasi tinuturuan tayo ni Lord na, next, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Nakita niyo yan? Yan yung discipleship. Pag tinanong ka ng kamag-anak mo, ano ba yung discipleship na yan, sinasabi ni pastor? Simple lang yan. Kayang ipaliwanag ng isang bata yan. Ang discipleship po ay pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. May programa ganito, kailangan mag-one-to-one ka, tapos papasok ka sa live. Sistema lang yun. Hindi discipleship yun. Discipleship, tools lang yun. Tools. Nagpapadali ng discipleship. Pero ang tunay na discipleship, yung pagmamahal mo kay Lord, pagsunod mo sa Kanya, at pagturo sa iba na mahalin din siya. Simple lang yun. Dapat madali lang intindihin yun. Simple lang, pero mahirap gawin. Pero dapat simple lang. Simple lang, madaling maintindihan, mahirap gawin. Yun ang discipleship eh. Hindi yan komplikado. Napakasimple lang yan. Pinaliwanag ng karpentero sa mga mahing isda, naiintindihan nila. Hindi mo kailangan mag-equation. Mahal na mahal mo ang Diyos. Alam mo yung salita niya. Tinuturo mo rin sa iba at minamahal mo rin sila. Yan ang discipleship. I want you to imagine. Imagine with me. Isang mundo na yung mga tao mahal na mahal si Jesus. Instead na maglamangan, magpatayan, mag-iskaman, isang mundo na nagbibigayan. Ito na yung iba kaysa sa sarili. Kahit mawalan na binibigay sa iba, paano na nawalan? Di bibigyan rin ng iba. Isang mundo na inuuna si Lord at inuuna yung kapwa. Yun yung gusto ni Lord. Yun yung ini-imagine ni Jesus na mundo nung namamatay siya sa krus. Para doon na sinakripisyo niya yung sarili niya. Gusto niyo ba ng ganong mundo? Isang mundo na puno ng pag-ibig, kapayapaan. Yun ang tunay na naglalakad ka sa kalye, wala kang krimen. Kasi wala nang dahilan magkrimen yung tao. Dahil tagasunod na sila ng Panginoon. At kung paano si Jesus, ganun rin sila. Anong sinabi ni Jesus nung pinapatay siya sa krus? Dinuraan, pinagpustahan yung damit niya. Anong sinabi niya? Ama, patawarin mo sila.
dahil di nila alam ang ginagawa nila. Kung tayo yun ba gagawin natin? Ha? Kung nasa kakayanan natin tawagin yung mga anghel sa langit. May makaaway nga lang tayo, di ba? Lagot siya sa mga kamag-anak natin. Ha! Kinanti mo kami, ha? Susugod ang buong angkan ko ngayon. Di ba? Si Jesus, siya yung may power na pahiya sila, tayo. Siya yung may power na lupigin tayo, sirain tayo. Pero nung sinabi niya sa krus, Ama, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Alam niyo kung anong mali sa mundong to? Alam ko kahit matanda na tayo, bata pa tayo, may nafe-feel tayong mali sa mundong to. Hindi lang natin ma-pinpoint. Iba-iba yung sinasabi ng mga tao. Sabi ng mga komunista, ang mali sa mundong to, hindi patas yung pera. Dapat hatiin na lang, lahat meron. Sabi naman ng mga kapitalista, ang mali sa mundo, ang daming tamad. Kung lahat lang sana nagsusumikap, edi lahat sana meron. Iba-iba di ba? Sabi naman ng mga, kung anong political party kayo nanggaling, kung ito lang sana yung presidente, maayos tayo ngayon. Sabi naman ng isa, hindi. Kung ito yung presidente, maayos tayo ngayon. Ang dami, no? Pero ano ba talagang mali sa mundong ito? Ito yung sinasabi ng Biblia na mali. Kasalanan. Hindi natin nakikita na yung kasalanan ng sumira sa mundo, sa atin. Well, Pastor, hindi namin nakikita. Anong tingin mo sa amin? Oo nga. Pero we don't live like we believe it. Kasi nagkakasala pa rin tayo Dahil nagrebelde ang mga tao sa Diyos, nasira yung mundong to. Inuna natin yung sarili natin. Pansinin nyo kahit sinong maupo, paulit-ulit lang yung kasaysayan. Mag-eleksyon na, di ba? Alam ko, iba-iba tayo ng political na palagay. Pero kung aaminin nyo lang talaga, kung magiging totoo lang tayo sa sarili natin, kahit sinong umupo, may mali pa rin. May less na mali, more na mali, pero may mali pa rin. Hindi ba? Kung real talk. Pero alam nyo, yung mga kababayan natin, umaasa pa rin ng isang presidenteng tagapagligtas na pag siya naging presidente, mababago yung Pilipinas. Hindi na tayo natuto. Ang tiwala natin nasa tao pa rin. Tao nga yung nag-traidor sa Diyos Tao nga yung nagpabagsak ng kasalanan sa mundo Dahil naniwala tayo sa ahas. Pero ang tiwala natin, imbis na nasa Diyos, nasa tao pa din. Nag-aaway-away tayo mga Kristiyano para iluklok yung isang tao na magkakasala pag umupo. Tama, mali? Kaya, tinatawag tayo ng Diyos na ang ultimate allegiance natin ay hindi sa ating bansa, hindi sa ating political party, hindi sa ating kandidato, kundi sa Kanya. Sa tingin ko, wala ng tao sa langit o sa lupa na karapat-dapat ng ating katapatan, karapat-dapat ng ating buong pag-ibig, kundi ang Panginoong Hesus. Babalik ako dun sa sinabi ko. Ito yung mundo na nagsisiraan, nagwawasakan para makaangat sa isa. Sa mga may kasamang bata, ipaliwanag niyo na lang po. Sa mga medyo may edad na nakakaintindi, yan yung realidad ng buhay. Kahit kaibigan mo pa yan, kamag-anak mo pa yan, basta makakalamang siya sa'yo, willing siyang saktan ka. Yan ang kalikasan ng tao, mga makasalanan tayo. Kaya walang katapusan yung sira ng mundo. Kasi sasaktan nito yung ito, gaganti ito. Doon na lang tayo balik tayo sa politika. Ba't hindi matapos-tapos yung gulo ng bayan natin? Kasi mananakit yung isa, gaganti yung isa. Pag natapos yung isa, at nakanaluklok yung anak, ipaghihiganti niya to. Diba? Walang katapusan. Kasi yun ang kasalanan. It is a cycle of violence that never stops. Pag nagkasala ka, yung pinagkasalaan mo, magkakasala rin. Yung mga inabusong bata, inabuso sila nung maliit at hindi sila na-disciple, hindi sila na-counselan, paglaki nila sila naman yung mga abuso. Yung mga bata na nakakita ng mga magulang na nagdodroga, pag na-press yan, nalungkot yan, bumagsak sa school at may nag-alok ng marijuana, may nag-alok ng
Anong gagawin nila? Makita nila sa magulang nila. The cycle of sin never stops. Because of revenge, because of evil. Alam niyo kung paano lang titigil lahat ng kasamaan? Kung may isang makapangyarihang tao na gagawin sa kanya lahat ng kasamaan, pero hindi siya maghihigante. Mula nung nalikha yung mundo hanggang sa panahon ni Jesus, pasa-pasa lang ang pananakit. Sinaktan ng henerasyon na to, sasaktan niya to. Sinakop tong bansang to, sasakupin niya rin. Ganyan lang, gantihan lang. Pero may isang pinako sa krus na hindi lang basta-basta tao, anak mismo ng Diyos. At siya ang may kapangyarihang gumante at magparusa, pero pinili niyang magpatawad. At the cross, the cycle of violence stopped. Finally, may isa nang nag-take ng lahat ng sakit at hindi siya gumante. And anyone who calls upon the name of Jesus, papadalhan niya ng banal na Espiritu Santo niya para magkaroon din tayo ng kakayanan na umibig katulad niya. Kung ganito tayo, Life Nova, mga nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kapwa, magagalit ang mundo sa atin. Bubulihin tayo ng mundo. Yan ang realidad. Dahil hindi ganyan ang sistema ng mundong ito. Ang sistema ng mundong ito, Darwinian, Charles Darwin. The strong eats the weak. Kung mahina ka, talo ka. Ang sistema ni Jesus, kung malakas ka, gawin mong mahina yung sarili mo para yung ibang mahina ay lumakas. Kabaligtaran tayo ng mundong to, kaya tayo bubulihin. In fact, kung wala nang bubuli at nagpa-persecute sa'yo, tanungin mo yung sarili mo, sumusunod ka ba talaga kay Jesus? Baka sa kagustuhan mo na walang magsabi sa'yo ng negative, baliwala sa'yo sumunod kay Lord, huwag ka lang mapintasan. Huwag ka lang ma-reject. Kasama sa pagiging disciple ang persecution at rejection. And in fact, kung tunay tayong sumusunod kay Jesus, we will be persecuted. Whoever loves Jesus and loves people like Jesus is not of this world. Hindi para sa mundong to. Therefore, will be hated by the world. Pag tayo ay namuhay ng ganon, love God, love people, makita pa lang tayo ng mga tao, feeling nila, ginajudge natin sila. Wow, kayo na malinis. Di ba ganon? Kaya bubulihin ka ngayon. Kasi contrast ka sa kanya eh. Liwanag ka, kadiliman yun eh. Di ba? Papatayin talaga yung liwanag na yun para lahat tayo madilim. Hindi! Hindi totoong malinis yan. May baho din yan. Kalkalin nyo lang. Di ba ganon? Kasi hindi matanggap ng mga tao na may ganon. Kung alam lang ng mundo, tayong mga Kristiyano hindi talaga perpekto. Sa grace lang tayo ng Diyos na ligtas. At pag naghanap sila, marami silang mahanap. At hanapin na nila lahat yun. Dahil hindi naman yun ng dahilan kaya tayo Kristiyano. Hindi tayo Kristiyano kasi perfect tayo. Kristiyano tayo dahil kinaawaan lang tayo ng Diyos. At ang confidence natin sa langit, Lord, ginawa ko to. Hindi yun. Di ba, natatandaan nyo nung second week? Maraming first week pa pala, enter the narrow gate. Many will come to me and say, Lord, nagpalayas kami ng demonyo. Sasabihin ni Jesus sa kanila, lumayas kayo, hindi ko kayo kilala. Hindi yun sa mabubuting gawa eh. Yes, gumawa tayo ng mabuti, but it's not good works that save us. Our confidence at the final judgment is that Jesus purchased us by His blood. We will truly be hated by the world. Why? Because discipleship goes against the pattern of this world and therefore suffers persecution from those of the world. Asa campus ka, 18 ka na, virgin ka pa. Kawawa ka sa classmates mo. Alaska ka talaga. Dalawa lang yan. Either mahina ka o pangit ka. Yan ang sasabihin sa'yo ng mga classmate mo. Ikaw, lumaki sa campus ministry, turo sa'yo, ingatan mo yung virginity mo. Pero dahil feeling mo, kinapangit mo na walang pumapatol sa'yo, pinagbili mo yung puri mo ngayon para lang sa mundo. Yan ang kwento ng mga tao. Pero kung tagasunod ka ng Panginoong Jesus, kahit sinong lumait sa'yo, sabihan ka ng losyang, sabihan ka ng pangit, basta napaparangalan mo yung Panginoon. Intindihan ba natin? If discipleship is countercultural,
And pag pinalaki natin yung mga anak natin sa ganon, bubulihin sila. We cannot remove persecution. The only way to remove persecution is to remove us from this world. Bahala kayo. Ako ayoko pa. Gusto ko pa dito. Oo, no? Okay pa ako dito. Lalaban tayo. Ilan sa inyo gusto yung lumaban? No? Ay paglaban yung faith natin. Di ba? So persecution will be given. We should not be afraid of persecution. In fact, Jesus said, my helper, when the helper comes. He is the Holy Spirit. He is the Holy Spirit. So kinukwento ni Jesus, may Trinity. Ama, Anak, Espiritu Santo. He's called the helper. I will send to you from the Father the Spirit of truth who proceeds from the Father. He will bear witness about me. Anong sinasabi ni Jesus? Sa inyong kahinaan, sa inyong pag tinapakan kayo ng mga tao, magpapadala ako ng tutulong sa inyo. Siya ang banal na Espiritu Santo. Ang Espiritu ng katotohanan. At sasabihin niya sa iyo ang katotohanan. At siya ay magpapatotoo na ako ay anak ng Diyos. Pero hindi lang yung Trinity yung nagpapatotoo sa isa't isa. Verse 27, and you also will bear witness because you have been with me from the beginning. Sinabi niya sa mga alagad, nung Last Supper, magpapatotoo kayo, even at the pain of death. Kasi kasama ko kayo kahit nung simula. Kaya nga may Bible eh. Kaya may record tayo. Kasi pinatay sila, yung iba ginilagare, yung iba tinapon sa kumukulong mantika, pero hindi nila tinalikuran si Jesus. Sa POV ng mga disciple. Nakita mo si Jesus naglakad sa tubig. Nakita mo si Jesus pinatay tas nabuhay ulit. Di ba kaya nga si Peter, si Pedro? Bakit ba Saint Peter yung Saint Peter? Alam niyo si Pedro, si Peter, nung pinako si Jesus, siya yung unang umalis. Pero siya yung unang nagsabi, Lord, iiwan ka ng lahat. Pero ako, hindi kita iiwan. Nung pinako si Jesus, siya yung unang nawala. Sabi ng babae sa kanya, di ba ikaw yung assistant ni Jesus? Uy, hindi ako hindi ako yun. Humina eh. Kasi wala, humina, nakita niya patay si Jesus eh. Bakit nung nag-resurrect si Jesus, tumapang si Peter? Nag-preach si Peter. Si Peter na duwag. Si Peter na magaling lang sa salita. Nag-preach siya. 3,000 agad yung nadagdag sa church. Bakit niya ginawa yun? Pwede siyang arestuhin. Isipin mo kung kayo si Peter. Namatay na yung Lord mo, nabuhay ulit. Matatakot ka pa ba sa kamatayan? Pinangako ang kanya, i-resurrect ka rin niya. Meron na bang namatay na nabuhay ulit? And by the way, sa sakit ng ulo ng gobyerno sa mga Kristiyano noon, isa lang kailangan nilang gawin para mawakasan na sila. Ilabas nila yung mga buto ni Jesus. Hindi nag-resurrect yan. Pero hanggang ngayon, ilang libong taon na, wala pa rin buto si Jesus. Yung mga buto ng dinosaur, nahukay na. Ang lahat na ng dinosaur, nahukay na. Buto ni Jesus, wala pa rin hanggang ngayon. Paano? Nag-resurrect siya. Simple lang naman yun eh. Bakit yung isang simpleng mga tao, 500 na mga tao, sabay-sabay magsasabi na nakita nila si Jesus na nabuhay muli. At kahit pinapakain sila sa leon at sinusunog sila, hindi sila sumuko. Ako siguro kung ako yon, di ba? Takbo tayo. Di ba? Pray tayo, Lord, pabilisin mo yung mga tuhod ko, di ba? Hindi sila tumakbo. Bakit ganon? Mga bata, matanda, nakita nila eyewitness. Bumangon si Jesus mula sa kamatayan. At sinabi ni Jesus na ipapersecute sila. So alam mong ginawa nila? At the face of persecution, sinubo nila yung sarili nila. Sige, bring it on. You put me down, but I won't fall. I am tired. Wala, hindi sila natakot. Bakit? Sinild kami ni Jesus ng titanium. Kahit patayin nyo kami, i-resurrect kami. We have life. Yun ang ibig sabihin ng life eh. Eternal life. Though you kill us, He will resurrect us. So, gladly, willingly,
They submit themselves to death. There was this emperor called Nero, crazy guy, set Rome on fire. Sabi niya, light of the world. Oh, talaga. Ginasulinahan yung mga Kristiyano, ginawang literal na light. And you know what the Christians did? They did not recant their faith. Hindi nila tinulikuran si Jesus. Why? Because of the hope of eternal life. Do not underestimate our hope in Christ. Our hope in Jesus is powerful enough. Hope pa lang natin yon. Hindi pa yung power mismo ni Jesus. Yung hope natin sa resurrection na binigay niya sa atin is powerful enough to overcome disease, overcome death, overcome trials, overcome persecution, kahit gobyerno pa yung kumalaban sa atin. And dumating yung panahon na pagbawalan tayo. Let me tell you this. We bear witness to the cross of Christ. The intersection of the love of the triune God and our love as disciples. At the cross of Jesus, there was a divine intersection. Yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at yung pag-ibig natin sa isa't isa enables us to bear witness Jesus is truly alive. Ang isang makasalanan na makasarili, hindi yan magpapahiya ng sarili, magiging generous sa iba para lang maligtas sila. Kasi makasalanan yan eh. Natural, uunahin niya yung sarili niya. Pero pag natikman yan yung pag-ibig ng Diyos, magugulat ka, anong nangyari rito? Bakit ganun? Mapagbigay na siya. Humble na siya. Dati hambog, ngayon humble na. O ngayon, di bali na kahit sinong mapunta yung credit, nagsaserve siya sa Lord. Kasi hindi na mahalaga yung pride eh. Hindi na mahalaga yung pakinabang eh. All of it changes because of the love of God. Yun ang dahilan. Kaya pag nagsabi tayo sa mga tao, malalaman nilang buhay yung Jesus natin. Nakikita sa atin eh. Dati selfish to eh. Dati manggagancho to eh. Ba't iba na ngayon? The love of Christ changes us. It is the most potent witness to the lost and doubting world of who Jesus is. I've said all these things. Sinabi ni Jesus kung bakit. To keep you from falling away. Para hindi kayo mawala. Ayaw pala tayong mawala ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawala. Sabihin mo sa likod mo, huwag ka lang mawala. Huwag ka lang mawala. Huwag ka lang mawala. In verse 2, they will put you out of the synagogues. Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. Tingnan niyo yan, matindi yan. Darating yung panahon na ipapapatay kayo ng mga tao at akala nila sa pagpatay nila sa inyo, nag-worship sila kay God. That happened sa kanila shortly after Jesus said that. A certain Saul of Tarsus, si Saul na naging Apostle Paul, approved of the killing of Christians kasi akala niya nag-worship siya kay Yahweh. Until Jesus appeared to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Interesting, Jesus has already resurrected and that was his question. Which means, if Christians are persecuted, Jesus himself is persecuted. Kaya tinatanong siya why are you persecuting me? The resurrected Lord asks him, Lord, hindi ko alam eh. Now you know. And he became the Apostle Paul. From persecuting Christians, siya nang nagtatanim ng churches. Now, in recent memory, 21st century, alam nyo ba na 90% ng lahat ng pagpatay sa mga pastor, missionary, at Christian are state-sanctioned killings. Communist regimes na Islamic religious extremists. Na pag pumasok, nagdala ka ng Bible, nag-preach ka, kulong ka, pag ginawa mo, papatayin ka na. And I know what you're thinking. Wala naman sa Pilipinas yan, Pastor. At least sa ibang bansa yan. Sa mga Arabo, sa Russia, Yeah, but you never know. How many of you are grateful for our religious freedom? My question is, until when?
Until when do you have religious freedom? Let us not rest on our laurels. Huwag tayong, okay naman, nasa Pinas naman tayo. We never know. One thing we can know from history is that everything changes. The Great Commission never stops, pero dadating yung panahon na maaaring hindi na tayo malaya. Maaari, as I say this, maybe not immediately, di ko kayo tinatakot maybe decades from now, maybe, I don't know. I'm not God. What if dumating yung panahon na bawal nang mag-worship? Will you still worship? What if dumating yung panahon na bawal na mag-share ng faith? That's not far from reality. It's happening already in other nations. At ba't nila ginagawa yun? Because they have not known the Father nor me. Tingnan niyo yan. Abide in my love, I love you, obey my teachings. Tapos pagdating sa mga nagpa-persecute, they don't know me. Paulit-ulit yan, pag binasa nyo yung John. They don't know my Father who sent me, they don't know me. It's our relationship with God that allows us to love Him and love others. Pero kung wala ka ng relationship na yon, pina-persecute mo yung mga sumusunod sa Kanya. That's why the world persecutes us. But I have said these things to you, that when their hour comes, you may remember that I told them to you. Pinramis yun ang mahirap. It's the promise that nobody wants. But it's the promise of Jesus that will truly come to pass. We will be persecuted of our faith. And I'm not just talking about a state-sanctioned prohibition of worship. Pag nag-share ka sa mga kamag-anak mo ng word ni Lord, syempre pagtatawanan ka, ang sasabihin sa'yo, ang tagal-tagal mo na, papalit ka pa na, ang dami. Pag sa office naman, wag kang magpasok ng ano dito. Diyan ka sa church mo gumawa niyan. Pag sa campus naman, mag-recite ka, nagbanggit ka ng verse, nagbanggit ka ng tatawanan ka na. Walang alam to, hindi nag-iisip, kaya puro verse lang alam. Di ba ganon? When you try to bring in the Word of God into the public sphere, people react. Because the systems of this world is tallied against the Lord. But we must remain steadfast. We must remain strong. And I say this with fear and trembling. Hindi ako mas matapang kaysa sa inyo. Again, I told you, baka kung ako yun, mabilis pa naman ako tumakbo. But my hope and prayer is if it happens to us, the Lord will give us grace to stand persecution. Here is a closing promise from Jesus Himself. I have said these things to you, that in me you may have peace. Interesting, no? After niyan, takutin tayong lahat para daw magka-peace tayo. Ilan sa iyo nagka-peace kayo ngayon? Wow, thank you, Pastor. Sobrang nakaka-bless today. I feel so peaceful. Let me tell you this. The peace that Jesus talks about is not the absence of war. It means you are at peace with God. Wala kang atraso sa Kanya. You are made whole. Shalom. Buo ka. Alam mo na kay Lord ka. May confidence ka even as you face death. Na Lord, I will be resurrected. Just like Peter. Just like the 500 that sacrificed themselves for the gospel. In the world, you will have tribulation. NIV translates it as this. In this world, you have many troubles. Magkakaproblema, magkaka-persecution. But take heart. Tapangan ninyo ang inyong mga loob. Lakasan yung loob nyo. I have overcome the world. What is Jesus trying to say? It's short of saying, because I overcome, you will also overcome. Gusto natin yung life. Ilan po sa inyo gusto nyo ng death? Ilan sa inyo aatin pa kayo pag death church na to? Death church? Oh. Siyempre hindi. Gusto natin life. How many of you want life? Ayun nyo bahala kayo. How many of you want life? Bilang taas sa lahat. Pamahiin kayo Let me tell you this. Many of us want eternal life, but we don't want to enter the cross. But if we're truly following Jesus, the cross comes first, and then eternal life. I want to give you an encouragement. Those who count and pay
the cost of the cross, enjoy peace with God, and overcome the world. If we walk the path of the old rugged cross, we will also be walking the path of eternal life. Those who died with Jesus will live with Jesus. Those who died to their sin will be raised in new life. Sino man na yumakap ng pagdurusa dahil sa pagsunod sa Panginoon ay lalakad sa tagumpay ng muling pagkabuhay. Gusto natin ng muling pagkabuhay pero ayaw nating mahirapan. It comes together. We must embrace the call for discipleship. We must embrace the call to witness kahit pagtawanan pa rin nila tayo. And sa context natin, ibig sabihin lang nun, ina-unfriend tayo, ipopost tayo sa mga GC. Yun lang naman ang persecution natin eh. I-chismis tayo. Wala naman siguro, wala naman siguro gagawa sa atin na ihuli tayo, ikukulong dahil lang nag-preach tayo ng gospel. So what I'm saying is, in our current political state, at least we're enjoying political freedom, freedom of religion, freedom of expression. Let us be obedient to the commands of God. Let us endure persecution erstwhile dahil papasok naman tayo into resurrection life. My friends, Life Nova, I encourage you, let's count the cost and let's pay the price. Ano man ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, yes, Lord. Kahit mahirap yan, dadaanan ko yan. And I know, I will enjoy peace with you. At kahit kalabanin ako ng mundo, I will overcome the world. The Lord will fight for you. You don't even have to fight. The Lord will show that He is faithful. He will protect you. He will uphold you. Siya yung bahala. Hindi mo na kailangan gumante. Because the Lord will be the one to bring you justice. My friends, I want to encourage you. As we close this series, Cost of the Cross, isipin natin, mapagsunod lang ba tayo sa relihiyon at tradisyon o tunay tayong sumusunod kay Jesus, nagmamahal sa Kanya at nagmamahal sa iba? Tumayo po tayong ating manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na binigay sa amin. Marami pong salamat sa kapangyarihan mo na nagbangon sa iyo mula sa kamatayan at nagpatunay na ikaw ay anak ng Diyos at tapat sa iyong mga pangako. Walang sino man ang nabuhay mula sa kamatayan. At dahil ikaw lamang ang nag-iisa na totoong nabuhay, totoong namatay at totoong nabuhay muli, maaari naming panghawakan ang lahat ng iyong sinabi. Maaari naming tayuan ang iyong salita. Isang matibay na sandigan, isaligan ng katotohanan. Ang iyong salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa at buhay. Sa oras na ito, Panginoon, siyasatin niyo po ang aming mga puso. Kurutin niyo po ang aming mga puso. Ipakita niyo po sa amin ang tunay na kondisyon ng aming mga puso. Kami po ba ay tunay na mga tagasunod mo? O kami ay nakikigaya lamang sa isang tradisyon o reliyon? Panginoon, kayo po ay kumausap sa amin tulad ng pinangako ninyo. Isugo po ninyo ang iyong banal na Espiritu Santo. Ituro sa amin ang katotohanan at mahanap namin ang iyong presensya. Panginoon, sa oras na ito, kayo po ang mag-lead sa amin sa buhay na walang hanggan. Alisin niyo po ang aming pag-asa sa sarili namin, sa mga bagay sa mundong ito, nabibiguin din naman kami at ilagay namin ang pag-asa namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa mga oras na ito, kung nandito ka ngayon at ito yung sinasabi mo, Pastor, gusto ko pong sumunod kay Lord. Gusto ko pong mahalin si Lord at gusto ko rin po siyang ipakilala sa iba at mahalin yung iba. Natatakot po ako. Hindi naman po ako magaling magsalita, mahiyain po ako, wala naman ako masyadong connection, wala akong masyadong impluwensya, pero gusto ko po subukan. Gusto ko po na sa oras na ito, gawin ako ni Lord na kasangkapan upang maramdaman ng iba yung pagmamahal mo. If you're that person, can you raise your hand right now? Taas niyo po yung mga kamay niyo. Let me pray with you. Panginoon, here we are, lifting our hands to you, asking for strength, asking for your Holy Spirit. From now on, make us a new man.
new men and women who will truly be your disciples. Not just lip service, but true disciples in word and in deed. Gamitin niyo po kami, Panginoon, na ipakilala ka sa ibang tao, that we will make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that you have commanded to us. Dahil kasama ka namin, Panginoon, hanggang sa magwakas ang mundong ito. Panginoon, patawarin niyo kami na masyado kaming taga-mundo na hindi na makita ng mga kaibigan namin yung pagkakaiba namin sa kanila. Gawin niyo po kaming iba, Panginoon. Hindi iba dahil mas mayabang, hindi iba dahil mas mayaman, iba dahil mas nagmamahal sa iyo at mas mapagpatawad sa iba. Hayaan niyong makita nila ang liwanag niyo po sa amin. At Panginoon, anuman pong persecution ang aming harapin, anuman pong pagtitiis ang kailangan naming daanan, lahat ng ito, Panginoon, ay hindi makakapantay sa buhay na walang hanggan na pinangako mo. Sa resurrection, sa kaharian, na nakabilang na kami. Salamat, Lord, dahil tinanggap mo kami. Hindi dahil mga perpekto kami, kundi dahil kami ay kinaawaan mo. Kaya ngayon, Panginoon, gamitin niyo po kami upang maligtas din ng iba na kamag-anak namin, kaibigan namin, social contacts namin. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mag-worship po tayo kay Lord. Oh
Pastor Tim for preaching the word. And totoo nga po na as we end ang series natin ngayon, The Cost of the Cross, I pray na na-encourage po tayo. Na-encourage po tayo sa word na binasa at na pag-aralan natin kanina na yes, may challenges, yes, may persecution, but Jesus demonstrated how we can overcome the persecution. And God is so good kasi hindi niya lang demonstrate, pero He overcome death. Hindi lang siya namatay, nabuhay siya after 3 days. And it is the proof, it is the truth that our faith is true and our faith is in Him. And as we pray today, our prayer is that the word na narinig natin, the blessings, the encouragement na narinig natin, hindi lang magstay sa atin, kundi maibahagi o ma-share din natin sa iba. And Lord, salamat sa iyong encouragement sa amin. Salamat dahil in this world, Lord, the world will hate us. Magagalit sa amin yung mundo dahil sa pagsunod namin sa inyo. Pero Lord, daanuhin namin yung mundo kung mawawala naman kami sa iyo. Lord, ikaw po yung greatest love. Ikaw po, Lord, yung sa lahat ng bagay na pwede namin isipin, ikaw po, Lord, yung pinaka amazing sa lahat. And Lord, salamat dahil habang kami nabubuhay pa, Lord, ipipreach namin, magte-testify kami at ipipreach namin yung gospel sa ibang tao na hindi pa nakakakilala sa inyo. Lord, hindi po kami makokontento na kami-kami lang. But Lord, gusto namin dumami. Hindi para dumami lang, pero gusto namin, Lord, na may ma-invite pa kaming mga tao to attend here sa church. Maraming tao pa sa labas ang may mga pain at hindi pa nakikilala sa Jesus. Kaya tayo yung magiging light. Tayo yung magpipreach ng gospel sa kanila. And that is our mission, to preach the gospel in every nation. And as we go back in our homes, may the Lord bless each and every one of us. May we be a blessing to others as well. Let us continue to love God and love others. In Jesus' name we pray. Amen. Advent Church, thank you for joining us sa ating last part na ating series. And as we love God and love others and being a blessing sa ating mga kapwa, we would like to take this time also to bless and honor our senior pastor, Pastor Tim, together with his family. Ayan. Birthday niya po nung Friday, and we want to pray for him as he leads us, as he helps us, no? Talagang he demonstrated life of being a disciple because of Jesus. Yeah. So may we invite Pastor Tim and this family, and for Coach Pao. And for Coach Pao to pray for Pastor. Sabay po tayo. 1, 2, 3. Happy birthday.